I stayed calm. Hindi ko siya papatulan hanggat maaari. Hindi naman totoo ang ibinibintang niya sa akin. Nakakahiya sa asawa ko. Ayoko madawit siya kung sakali. Elena, nagdodrugs ka ba? Saan nagagaling yung binibintang mo? Alam mo ba na pwede kitang kasuhan dyan sa mga ibinibintang mo sa akin? At nasaan ang ebidensya mo nakabit ako ng kung sino man Poncio Pilato dyan? Kabit pala ako? Sorry ha, hindi ako na-inform eh. Mas lalo namang umusok ang ilong ni Elena sa sinabi ko. Akala niya siguro ipatatalo ako sa kanya. Hindi ako papayag na kung ano-ano na lang ang ibinibintang sa akin. Hindi ako magpapaapi. Malandi ka! Haliparot! Mga agaw! Tangka niya sanang habulutin ang buhok ko nang maunahan ko siya. Nahawakan ang kamay niya. How dare her call me names? Sige, subukan mo lang ako saktan. Sisiguraduhin ko na matatanggal ka dito. Seryoso kong sabi sa kanya. Akala mo ba natatakot ako sa sinabi mo? As if naman magagawa mo yun lalo na kapag sinabi ko sa lahat na isa kang kabit. Homewrecker! Hindi ako papayag na maging masaya ka habang umiiyak ang kapatid ko nang dahil sa iyo at nawala ng ama ang pamangkin ko. Muli niyang sigaw sa akin. Kapatid mo? Sinong kapatid ang sinasabi mo na inagawan ko? Puno kong pagtataka na tanong. Wala talaga akong idea kung sinong tinutukoy niya. Hindi siya sumagot pero masama pa din ang tingin niya sa akin. Ipaghihiganti kong kapatid ko. Gagawin ko ang lahat para masirang buhay mo. Tandaan mo yan. Tinalikuran niya ako sabay sara sa pinto ng malakas. Halos mabingi naman ako sa lakas ng pagbagsak ng pintuan. Huminga muna ako ng malalim at tinapos na ang pag-aayos sa sarili ko bago puntahan ng asawa ko. Na-stress ang ganda ko sa kanya. Sino ba kasing bruhan tinutukoy ng mangkukulam na iyon? Si Kayden lang naman ang karelasyon ko ngayon. Pagkadating ko sa basement ay naabutan ko naman ang asawa ko na nag-aantay sa akin. Nakasandal siya sa kotse habang may kinakalikot sa cellphone niya. Buti na lang kahit na-stress ako, may gwapo naman akong asawa. Wala namang ibang tao dito dahil restricted area ito. The remote control din ang gate nito kaya madali lang kay Kayden ang pagbubukas at pagsasara. Are you okay, baby? Bakit nakabusangot ka? May nangyari ba? Nag-aalalang tanong ng asawa ko. Yumakap naman ako sa bewang niya. Yumakap din naman siya pabalik sa akin. Kayden, kabit mo lang ba ako? May iba ka bang inanakan? Naluluha akong tanong sa kanya. Ha? Anong kabit ang pinagsasabi mo dyan, baby? At naanakan? Ikaw pa lang. Bigla naman ako nabilaukan sa sarili kong laway. Naanakan na nga niya ako eh. At 5 years old na pero syempre hindi pa niya yun alam. Pumasok na nga tayo sa kotse. Dito na tayo sa loob mag-usap habang nasa biyahe. Pinagbuksan naman ako ni Kayden ang pinto. Gentle dog naman pala. Now tell me, what really happened? Bakit bigla na lang ganun ang tanong mo sa akin? You look stressed kanina. What makes you upset? Kasi naman kanina sa restroom, may nambibintang sa akin na kabit daw ako. Sinira ko daw ang pamilya ng kapatid niya. Ikinuwento ko sa asawa ko lahat na nangyari kanina. Kumiyom naman ang kamao niya at magkasalubong ang kilay. What's her name? She's Elena. Her full name? I don't know, baby. Hindi naman kasi ako interesado sa ibang tao. Kay Alice at Billy lang naman ako malapit. May trauma na kasi ako dahil sa mga katrabaho ko noon na tinuring kong pamilya pero naging kasangkapan ng panloloko sa akin. Don't worry, baby. Ipapa-background check ko siya. Gusto mo ba siyang sampahan ng kaso o tanggalin siya? You decide. Kasi kung ako tatanungin, sasampahan ko siya ng kaso. Huwag na muna, baby. Mas maigi na sa company mo pa siya. Mas malalaman natin ang mga ikikilos niya. Yung way kasi, ng pagkakasabi niya sa akin ay para talagang sigurado siya na ako yung sumira sa pamilya ng kapatid niya. Samantalang, dito ko lang naman siya nakilala sa company mo at never naman ako nagkaroon ng karelasyon dito. Gusto ko malaman kung sino tinutukoy niya. Mahaba akong salaysay. Alright, don't worry, baby. I believe you. I will not let her hurt you. At kapag ginawa niya talaga na ipagkakalat niya na isa kang kabit, I will make sure that she will pay for her action. Nakahinga naman ako ng maluwag sa sinabi niya. At least, mas pinaniniwalaan niya ako at hindi kami masasira dahil sa maling chismis na kakalat kung sakali. Papatunayan ko pa nga kay Kayden at sa pamilya niya na malinis ang intensyon ko kay Kayden. Tapos may kung sino lang nasisira sa akin at hindi pa totoo. Pagkadating namin sa bahay namin ay nagpresenta na ako.
na maganda ng dinner namin. Gusto kong ipagluto ang asawa ko dahil hindi siya nakakakain na maayos simula nung umuwi kami from honeymoon dahil sa tambak na trabaho niya na naiwan. Ipinagluto ko siya ng sinigang na ulo ng salmon. Sinamahan ko ito ng maraming gulay para makabawi siya ng lakas sa ilang araw niyang pagpupuyat. Ginawaan ko na rin siya ng dessert, ang palaya salad na may ripe mango. Mukhang nagustuhan naman niya dahil tumaob ang kaldero pati salad na halos siya lang ang kumain. Hindi ako tinirhan. Thank you sa masarap na dinner, baby. Masarap ka na magluto tapos masarap ka pa. Nakangisi niyang puri sa akin. Puro kalandian talaga ang alam ng lalaking ito. Tigilan mong kababanat ng ganyan sa akin, Mr. Guevara. Napakabulero mo talaga. What? I'm just stating the fact. Natatawa pa niyang depensa. And hindi ko makakalimutan yung promise mo sa akin kanina. Promise? What promise? Hindi ko talaga maalala. Kala mo makakatakas ka? Nag-promise ka sa akin kanina na babawi ka sa akin pag uwi natin. At gagawin mo ulit yung ginawa mo sa akin nung nasa Batangas tayo. Talaga? Sinabi ko yun kanina? Pwede bang bukas na lang? Pahinga muna tayo ngayon dahil puyat ka na ng ilang araw at pagod tayo parehas. Paliwanag ko, baka lang makalusot. No. Nakanguso naman siya ngayon. Ang cute. Okay. Natatawa kong pagsuko sa kanya. Inaasar ko lang naman siya. Napakabugnutin talaga. Be ready, baby. I'll be back. May ipagagawa lang ako kay Japet. Or kung gusto mo, sabay na tayo maligo para tipid sa tubig. Marami ka namang pambayad sa tubig. Che, doon ka na nga. Ako naman ang maliligo. Pagtataboy ko sa kanya, sabay talikod. Baka tutunganin eh. Tatay pa nga ako. Narinig ko naman ang paghalakhak ni Master Butan. Paglabas ko ng banyo ay naabutan ko si Kaden na nasa kama na at nakakumot ang kalahating katawan. Naka-t-shirt na puti ang suot niya at mukhang bagong ligo na rin. Napalingon naman siya sa akin. Ayan na naman siya sa mga tingin niya sa akin na parang wala akong damit. Kahit nasa company niya kami, ganyan din siya kung tumingin sa akin. Nakasuot lang ako ng manipis na red lingerie. Hindi naman ako ready, no? Bakit ba ganyan ka makatingin sa akin? Sabi ko habang papalapit sa higaan namin. Are you lost, baby girl? Lintik na lalaking to. Ang daming alam. Hindi ko siya sinagot at tinaasan ko lang siya ng kilay. Lumapit ako sa higaan para tumabi na sa kanya. Gusto ko pa naman na sanang matulog ng maaga pero mukhang uumagahin pa ako. Hinila ko ang kumot na nakatabing sa kalahating katawan niya para makishare pero ganoon na lang ang gulat ko nang paghila ko sa kumot ay may sumaludo agad sa akin. Ang damuho, walang salawan. Scammer talaga. Akala ko nakabihis ng pantulog. Yun pala ay pang itaas lang ang suot. Langya ka, Kaden? Narinig ko naman ang malakas niyang halakhak. Baby, magagalit ba ang magic sarap kung ang tunay na sarap ay sa akin mo lang malalasap? Tawang-tawa na naman siya sa kalokohan niya. Sawa ko yan. May gigil pero may hinambulong ko sa sarili ko. Pinapaalala ko sa sarili ko na asawa ko yung puro kalukuhan at kamanya ka ng alam. Huwag sanang magmamana sa kanyang anak naming si Francis. Hinila niya ako palapit sa kanya sabay bulong. Baby, I want buko juice please. Napakunot naman ang noo ko sa sinabi niya. Ha? Ngayon na? Saan naman ako kukuha ng buko juice? Pagtatanong ko, mas lalong kumunot ang noo ko nang muli siyang tumawa. Ano bang nakakatawa? Baby, that's a code. Code? What code? I don't get it. Buko juice. Just get the first letter of each word. Natatawa niyang paliwanag. Buwak ka nang. Nag-asawa lang ako, ang dami ko nang natututunan na kung ano-ano. Ay, baby, may pa-code-code ka pang nalalaman. Come on, baby. Don't waste time. Give me buko juice, please. Kinabukasan. God, ang sakit ng pangako. Yawa na Master Buta na yun. Mahinang bulong ko. Ha? Ano yung sabi mo? Andito pala si Alice sa tabi ko. Buti na lang may pagkabungol ang babaeng ito. Ah, wala. Sabi ko masakit ang ulo ko. Francine, can we talk? Kahit saglit lang. Mahinang bulong sa akin ni Kian. About saan, Kian? Balik kong tanong.
He sounds worried. I just want to warn you. Tatambay muna sana ako sa fire exit kanina. Nakarinig ako ng mga nag-uusap. Hindi ko sana papansinin pero narinig ko ang pangalan mo. Hindi kalakasan yung mga boss nila. Ang sabi nung isa ay kabit ka daw at papakalat nila sa buong kumpanya iyon. Tapos ay ipipitasyon ka nila. Natanggalin dahil kasiraan daw yun sa image ng company. Napakuyom ang kamao ko sa mga narinig ko. Alam ko naman na si Elena yun dahil siya lang naman ang nagbanta sa akin. Talagang sisirain niya ang imahe ko sa lahat. Salamat Kian, ako nang bahala sa sarili ko. Nagingikit ang kalooban ko ngayon. Ano bang problema ng babaeng iyon? Makalipas ang ilang araw ay nangyari na nga ang mga narinig ni Kian. Kumalat sa buong kumpanya na isa akong kabit. Kilalang kilala na ako ngayon bilang isang kabit. Ramdam ko ang pagbabago ng pakikitungo ng iba sa akin. Yung mga tingin nilang parang ang dumi-dumi kong babae. Si Alice, Billy, Kian, Mr. Cruz lang ang hindi naniniwala na magagawa ko ang bagay na iyon. And of course, si Sir Jopet na alam na asawa ko ang boss niya. Sa kabila ng inosente mo muka, isa ka din palang uri ng higad. Sabi ng babaeng mukhang pokpok dahil laging kitang cleavage. It was Jen. Kabit na bingi pa, Mare. Sabi ng babaeng mukhang clown. It was Eileen. Nandito kami sa harap ng salamin sa loob ng comfort room. Hindi ko siya pinansin at pinagpatuloy lang ang pagsusuklay sa buhok kong hanggang balikat ang haba. Babaeng kabit, bingi ka ba? Ang sabi ko isa kang higad. Galit niyang tinig at ngayon ay nakaharap na siya sa akin. Ako bang kausap mo? Akala ko kasi yung sarili mo. Sabay ngisi ko sa kanya. Sige lang, mapikon ka. Ay Mare, hinahamon ka oh. Panggagatong ng clown sa babaeng pokpok. Talagang pinipikon mo kung kabit ka. Namumula na ang mukha niya sa sobrang galit niya. O tapos? Bakit pa galit na galit ka sa akin? Ikaw bang naagawan? Sa ating dalawa mas mukha ka pa ang kabit eh. Pangasar ko pa. Ipinakita ko sa kanya ang paghagod ko ng tingin sa kabuuan niya. Totoo naman, mas malandi pa siyang tingnan dahil sa pananamit niya. Lagi pang tumutuwad sa harap ng mga supervisors at managers naming lalaki. Ano sinabi mo? Hindi totoo yan! Itinulak niya ako ng malakas kaya bigla ako napaatras. Buti na lang ay nakapagbalanse agad ako. Weak. Siya ang nauna sa amin pero siya ang pikon. Hindi pa siya nakontento. Hinila niya ang buhok ko at sinabunutan. Lumaban din ako ng sabunutan sa kanya. Muli na naman niya akong naitulak ng malakas at napasalampak naman ako sa sahig. Kinubabawan niya ako. Umupo siya sa bandang tiyan ko at muli na naman ako sinabunutan. Haliparot ka! Mga agaw! Dapat sa katulad mo sirain ang mukha at lumpuhin! Galit na galit niyang sigaw sa akin habang sinasampal at sinasabunutan ako. Nataranta naman si Eileen, kakaawat sa amin at hindi na malaman ang gagawin. Nakita ko siyang lumabas, pero patuloy pa din kaming nagsasagupaan ni Jen. Maya-maya pa ay may mga dumating na security personnel at mga nakikiosyoso. Inilayo ng guard si Jen mula sa pagkakadagan sa akin. Lumapit naman sa akin si Alice at Billy para tulungan ako. Kumalat sa buong kumpanya ang nangyaring gulo, kaya pinatawag kami sa HR department. Nasa business meeting pa ang asawa ko kasama ang secretary niya kaya hindi pa niya alam ang nangyari sa akin. Gosh, sakit ng anit ko. Mangkukulam na yan, ang lakas. What really happened? Bakit kayo nagkasakitan? Mrs. Lu? Asked the HR head. It was her fault, ma'am. Bigla na lang siya lumapit sa akin at sinabihan akong pokpok. Nag-self-defense lang ako. Hindi ba, Eileen? Napataas naman ang kilay ko sa kasinungalingan ni Jen. Iba din. Gumawa pa talaga ng kwento. Is that true, Miss Eileen? Yes, ma'am. Nanginginig na sagot ni Eileen. Siyempre, kakampihan niya ang kaibigan niya. What do I expect? What can you say, Miss Francine? Did you really start a fight? Ani Mrs. Lu. No, ma'am. Matipid ko sagot. I don't need to explain my side. At isa pa, ma'am, hindi ba dapat sinususpinde siya? O tanggalin na siya dito sa kumpanya? Kalat na ang pagiging home record niya. My God, nakakahiya. Marting sabi ng mangkukulam. It's not for you to tell that, Miss Jen. The management will take care of that issue. I'll talk to you, Miss Francine, about that. For now, I will dismiss you and continue with your work. We will investigate what really happened, and rightful action
will be granted kapag napatunayan kung sino talaga may kasalanan. Mahabang salaysay ni Mrs. Lu. Nakita ko naman ang panginginig at kaba ng dalawa sa mga narinig. Napangisi naman ako sa kanila. Nakita yun ni Jen kaya binato niya ako ng masamang tingin na may pagbabanta. Lahat ng nasa department namin ay napatingin sa amin lalo na sa akin pagkapasok namin. Agad naman silang napaiwas ng tingin nang tiningnan ko silang pabalik with a poker face. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagngisi ni Elena sa akin. Bruha talaga siya. Agad nakarating sa asawa ko nangyari kaya ngayon ay galit na galit siya. Pinaimbestigahan niya nangyari at pina-background check si Jen at Eileen. Sinabihan ko na lang muna si Kayden na huwag munang makaalam. Kaya ko naman sila labanan. Ayoko na pati pa iyon ay isipin pa ng asawa ko. Ang dami na nga niyang kinakaharap ng mga struggles sa kumpanya. Lumipas pa mga araw ay ganoon pa din si Jen. Madalas niya akong paringgan. Talagang inuubos niya ang pasensya ko para patulan ko siya at palabasin na naman na ako ang unang nanakit sa kanya. Hindi ako mauhulog sa patibong niya, no? If I know magkasabot sila ni Elena. Malalaman ko din kung sinong bruhang kapatid ni Elena na nagsabi na kabit ako ng asawa niya. Lilinisin ko ang pangalan ko. Nakakaya sa pamilya ng asawa ko lalo na sa lolo niya na dating chairman. Ayoko na makilala nila ako na isa akong kabit tapos ngayon ay sa tagapagmana naman nila ako nakadikit. No way, highway. Teka, noon ko pa ito napapansin pero binabaliwala ko lang. Bakit ngayon ko lang naalala na meron nga palang kahawig sa Elena? Is Jen still bothering you? Napalingon ako sa asawa ko na magsalita ito. Kasalukuyan akong andito sa balcony ng kwarto namin para magpahangin. 9:00 na rin ang gabi ngayon. Yumakap naman siya sa likuran ko at inamoy ang leeg ko. Baby, what are you thinking? Muli niyang tanong. Nothing important, baby. Just random things. Ex mo? Tanong niya na may tono ng pagbabanta. Nabuang na naman ang lalaki na to. Ano mo nalaman? Sabi ko na may pagpipigil ng tawa ko. Siyempre joke lang yun. Gusto ko lang siyang asarin. The hell? Francine Guevara! Umuusok na ang ilong ng asawa ko sa inis. Saloso. Just kidding, baby. Ikaw naman. Halika nga dito. Bango-bango mo, amoy baby. Natatawa ko sabi. Masama pa rin ang tingin niya sa akin. Inaasar lang naman kita, baby. Huwag nang pikon. Amoy baby ka pa naman ngayon. Tawang-tawa ko sabi. Talaga? Paninugurado niyang tanong. Oo nga po. Amoy baby. Tae nga lang. Tae ng baby. Napahagalpak naman ako ng tawa sa sarili kong kalokohan. Nawala bigla ang pagod ko. Baby naman eh. Lagi mo nila ako niloloko. Shit. Parang double meaning yun ah. Lika na baby. Let's sleep na. Nautal ko sabi. Pagkatapos mo akong pagtripan? Nakanguso niyang sabi. Hindi na kita tatanungin kung anong gusto mo. Dahil alam ko naman na. Higa na tayo. Maaga pa tayo bukas. Inakay ko na siya papunta sa higaan namin at lampshade na lang ang iniwang bukas na ilaw. Dim light lang naman yun kaya hindi nakakasilaw. Pagod din talaga kami maghapon dahil sa dami ng kailangan tapusin lalo na si Kayden. Kaliwat kanan ng meetings niya. Kung hindi ko papuntahan sa opisina niya para mag-lunch, hindi rin talaga kakain. Ginagawa ko pa rin ang wife duties ko pag nasa trabaho kami kahit patago. Inaasikaso ko ang pagkain niya. I made sure na hindi siya malilipasan. Ganon din sa umaga at gabi. Ako ay nag-aasikaso sa pagkain niya. Pagkahiga namin ay agad siyang yumakap sa akin. Kitang-kita ko na rin na sobrang pagod at antok na siya. Sinusuklay-suklay ko ang malambot at straight niyang buhok gamit ang kanang kamay ko. Maya-maya pa ay nakabitaw na siya at humihilik na. Sanay na ako na ganito siya. Hindi ko mapigilang isipin si Elena at yung babaeng yun. Anong koneksyon nila sa isa't isa? Nagkataon lang ba na magkahawig sila? Wala din naman ako maisip na rason sa galit sa akin ni Elena. Kung sakaling may connection siya sa babaeng iyon. At yung mystery text sender na iyon, sino ba talaga siya? Bakit niya ako tinulungang malaman ng tungkol sa ex ko at sa babae niya? Naisipan ko ulit tawagan yung numero. Nagre-ring pa pero ganoon pa din. Hindi niya sinasagot kaya nag-send message na lang ako na kung pwede niya akong paulakan na makipagkita sa akin. Hindi na ako umaasa pero sana'y pumayag siya.
Gusto ko talaga siyang makilala para matahimik na rin ang isipan ko. Baby, may business trip ako next week sa France para sa ilang products na ilalunch doon. I think, mga 1 week ako doon. Gusto mo ba sumama? Si Jopet na ang bahala na mag-excuse sa'yo. Gusto ko sana, baby. Kaso alam mo naman, na busy kami sa bagong project namin ngayon. Gusto ko maging hands-on sa team ko. Saka alam mo naman, 1 linggo din akong wala nung kinasal tayo. Baka magtaka na sila dahil laging sabay tayong nawawala. Sabay din tayong bumabalik. Yes, I. Okay, baby. I understand. Just make sure to take care of yourself habang wala ako. At walang pwedeng humawak o lalapit sa'yo na lalaki, ha? Ngayon pa lang mamimiss na kita. Yes, sir. Sa totoo lang, gusto kong samantalahin yung mga araw na iyon na wala siya para puntahan ng mga anak namin. Lagi ko lang kasi sila patago nakakausap sa video ko. Ano, baby? They are our twins. Bunga sila noong gabing pinagsaluhan natin sa Kabilaw Island. Hindi siya umamik at nakatitig lang sa akin ng kunot noo pa rin. Napayuko naman ako ng ulo at nagpipigil na wag maluha. Let's talk in my office here. Seryoso niyan sa Ada. Umalis siya sa harapan ko at lumapit kay Faith. Hi, what's your name again, beautiful princess? I'm Faith Miranda po. Nakita ko ang lungkot sa mga mata ni Kate pero ngumiti pa rin siya kay Faith. How about you, handsome? Nakangiti niya rin tanong kay Francis. Francis po. Nonchalant na pagkakasabi ni Francis. Ngumiti siya kay Francis at bahagyang ginulo ang buhok nito. Your mom and I need to talk very important matters. Kaya doon muna tayo sa office ko, ha? Kinarga naman niya kaagad si Faith sa kaliwang braso niya at hawak naman niya sa kanang kamay si Francis. Ang ganda nilang pagmasdan. Let's go. He coldly said to me. Nakarating naman kami agad sa opisina niya. Hinayaan niya munang manood ng TV ang 2 bata sa opisina niya. Kami naman ay nandito sa secret room ng opisina. Nasa labas naman si Jopet para tumingin sa mga bata kaya wala dapat na ipag-alala. Now explain. Francine, bakit mo sila itinago sa akin? Seryoso na naman siya. Parang maling sagot ko ay bubuga siya ng apoy. Baby, hindi ko naman talaga intensyong itago sila sa'yo nung matagal eh. So, hanggang kailan pala dapat? May tono na nagalit ang boss niya. Baby, please. Hayaan mo na muna ako mag-explain. He deeply sighed. Noong una, hindi ko akalain na magtatagpo pa pala ang landas natin kaya kung ano na lang alam ko sa'yo noong mga panahong iyon, yun lang din ang sinabi ko sa kanila at naiintindihan naman nila. Sinabi ko na Cade lang ang alam ko sa pangalan mo at kamukha ka nila. Huminga muna ako ng malalim para mabawasan ang kaba ko. Kaya nung magkita tayo at nalaman kong ikaw ay may-ari ng kumpanya na pinagtatrabahuhan ko, naisip ko na mayaman ka pala. Kaya mas lalong ayoko ipakilala agad sa'yo mga anak natin dahil ayokong pag-isipan mo ko na hindi maganda. Ayoko na isipan mo at ng pamilya mo na ginagamit ko mga anak natin para sa yaman nyo. Gusto ko munang patunayan ang sarili ko sa'yo na nagsusumikap ako at hindi kayamanan mo ang habol ko. Gusto kong bigyan ng buong pamilya ang kambal pero ayoko naman na maging gold digger ang tingin niyo sa akin. Na kung kailan alam ko na ngayon na mayaman ka pala, saka ko naman ipapakilala sa inyo mga bata. Sana maintindihan mo ako, Kate. Ayoko masaktan ng mga bata kung sakaling hindi niyo sila tanggapin. Malungkot na ani ko. Isipin ko pa lang na hindi sila matatanggap ng ama nila ay sobrang nasasaktan na ako para sa mga anak ko. Hindi nila deserve iyon. Nagulat ako nang yakapin ako ni Kayden. Napaangat naman ang mukha ko sa kanya. Okay, I understand now. It's just that nangihinayang ako. Sana pala pinahanap agad kita. Sana pala bumalik agad ako sa Pilipinas. Hindi sana nasayang yung 5 taon. Naaawa ko sa mga anak ko dahil 5 taon silang walang nakasamang ama. Tanggap na tanggap ko sila. Sa akin sila galing eh. Iniluwal sila ng babaeng bumihag ng puso ko 5 years ago. I promise, nababawiin ko ang 5 years na nawala sa atin. Mahabang anya at pinunasan ang luha sa mga mata ko. Sobrang saya ng puso ko ngayon. Ako na ata ang pinakamasayang nanay. Ipakilala mo ko sa kanila, baby. Sa mga anak natin at sa pamilya mo. Gusto ko,
Sabihin na natin sa kanila na mag-asawa na tayo. Yes, baby. Doon tayo dumiretso. Pero may kasalanan ka pa rin sa akin. Nainis pa rin ako sa pagtatago mo sa akin ng mga anak natin kaya dahil dyan, kailangan mo din bumawi sa akin. Ha? Paano naman ako makababawi sa'yo, baby? Madali lang naman, baby. Just dance. Ano namang sayaw? Strip dance. And lap dance. Nakauwi na kami ngayon dito sa Makati. Naipakilala ko na si Kaden sa pamilya ko at laking gulat ng magulang ko na makilala si Kaden. Bigating tao daw palang ama ng kambal ko. Tinanggap naman si Kaden ng pamilya ko kahit na paminsan-minsan ay nakikita kong tinitingnan siya ng masama ng papa ko. Ang mga pinsan ko naman sina Karen at Rosana ay grabe ang kilig. Parang kinikilig. Sobra sila dahil akin lang si Kaden. Ikaw naman Ate Francine, huwag ka na magsalo sa amin. Umahanga lang naman kami sa asawa mo. Para siyang yung mga idol naming opa. Wala naman kaming balak na agawin. Parang kinikilig na sabi ni Karen sabay hagikit. Ganon din si Rosana. Oo nga naman ate. Segunda naman ni Rosana. Ang sarap kurutin ng mga singit. Siyempre may history na ako ng cheating no. Kaya hindi nila ako masisisi kung madali ako magselos at magduda. At sa aminin ko man o hindi, wapo naman talagang masturbutan ko. Naging napakagalang din ni Kaden sa mga magulang ko at hindi ko nakakakitaan na pangmamata o mababang pagtingin sa simpleng pamumuhay namin. Tanggap na tanggap niya kahit simpleng mga nilalang lang kami. Siyempre, hindi rin maiwasan na mapagchismisan ng mga kapitbahay naming marites nang makitang may magandang mga sasakyan sa harap ng bahay namin at nang makitang may nagagwapuhang lalaki ang dumating sa bahay. Lalo na ang asawa ko na kamukhang-kamukha ng kambal ko. Para silang pinagbiyak na arinola. Umuwi din kami ng araw na iyon at hindi pumayag si Kaden na maiiwanan pa ang mga anak niya. Ayaw pa sana ni mama at papa pero nangako naman si Kaden na babalik kami after 2 weeks. Hindi niya kasi pwede ipagpaliban ng launching ng new products ng LM Electroworld. Sobrang saya ng kambal ko lalo na si Faith na umiyak pa dahil sa sobrang saya na nararamdaman niya. Sa wakas daw, hindi na siya maiinggit sa mga kaklase niya. Nakaramdam naman ako ng awa sa mga anak ko. Wala na ako magagawa pa sa mga nangyari. Ang mahalaga ngayon, makakabawi na ang papa, Kaden nila sa kanila at magiging buong pamilya na kami. Agad na inilipat ni Kaden ang kambal sa isang private school dito sa Makati at kumpleto na rin lahat ng gamit nila. Makakahabol pa naman sila sa klase dahil 1 linggo pa lang naman nakalipas simula ng pasukan. Medyo nalungkot si Francis pero hindi naman siya nagreklamo. May mamimiss siguro ang binata ko. Makalipas ang 2 linggo ay successful ang launching ng new products namin at tinupad ni Kaden ang pangako niya sa magulang ko na babalik kami sa Cavite para magstay sa weekends. Friday ng gabi ay umuwi na kami sa Cavite. Sa linggo ng gabi na lang ulit kami uuwi sa Makati. Natutuwa naman ako sa asawa ko kasi talagang nakikihalubilo siya sa pamilya ko. Nakilala na rin siya ng iba ko pang mga pinsan, tito at tita ko na malapit lang ang bahay sa amin. Simple lang din ang suot niyang pambahay. Magana-magana siya na kumakain ng bulad at ginamos na dala ng tiyuhin ko mula sa pinaka-probinsya namin, sa Masbate. Sa pagtulog ay hindi tumatabi sa amin ang kambal. Si Faith ay katabi nila Karen at Rosana sa kwarto nila. Si Francis naman ay sa lolo at lola niya. Kami lang ng asawa ko dito sa dati kong kwarto. Kasalukuyan nagiinuman ang mga lalaki sa pamilya namin, kasama na doon ang asawa ko. Niyaya siya ng mga tiyuhin ko kasama ni Papa na mag-inom ng lambanog na dala din nila tito galing Masbate. Ayoko sanang payagan si Kaden dahil hindi pa naman siya nakakainom ng lambanog. Baka unang tagay, bulagta agad. Pero ang kukulit ng mga tiyuhin ko, sila na daw ang bahala sa asawa ko. Lalaki sa lalaki lang daw na usapan. Hindi naman daw nila ipapahamak ang asawa ko. Si Kaden na rin na nag-insist na makainuman si Papa. Ang mga tiyuhin ko at mga pinsan kong lalaki. Okay, fine. Bahala siya dyan pag nagtawag siya ng uwak. Gusto ko pa sanang hintayin si Kaden pero inaantok na talaga ako. Naririnig ko pa ang mga tawanan nila sa labas. Mukhang nakasundo naman ang asawa ko ang mga in-laws niya. Antok na ako kaya hindi ko na siya hinintay pa. Nakaligo na rin naman ako. Hindi na nga lang ako lumabas dahil naka-nighties lang ako na manipis.
hanggang sa nakatulog na ako. Ang sarap ng panaginip ko. Parang totoo. Napapaungol talaga ako. Sarap na sarap ako sa ginagawa sa akin ni Kaden. Napadilat naman ako agad. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong asawa ko sa ibaba ko. Shucks, totoo pala talaga iyon. Akala ko'y wet dreams lang. Hindi ka pa nakakabawi sa akin, baby. Ngayon ko nasisingilin yung sayaw na request ko na lagi mong tinatakasan. Ha? Hindi naman kasi ako marunong sumayaw, baby. Matigas ang katawan ko. Baka imbes na maakit ka, matuwa ka pa. I don't mind, baby. Kahit para kang posteng sumayaw. Basta ikaw ang sasayaw sa harap ko, masaya ako. Come on, baby. Do it for your husband, who is crazy in love with you. Sus, nambola pa. Huminga ako ng malalim at tinanggal ang lahat ng hiya na meron pa ako. Bahala na, asawa ko naman yan. Tumayo ako sa harapan niya at siya naman ngayon ang bahagyang nakahiga sa kama. Nakasandal siya sa headboard ng kama. I'm waiting, baby. Atat naman ito. Oo na, wait lang. May iniisip akong kalokohan. Binuksan ko ang drawer ko at kinuha ang hair scarf or head scarf ko noong college pa ako. What's that for, baby? Shh, para sa exciting part. Thank me later. Bulong ko sa kanya sabay ngisi. Itinali ko magkabilang kamay niya sa headboard ng kama. I made sure na hindi niyo yun basta-basta makakalag. Dahil inastorbo mo ang tulog ko kanina. Paparusahan muna kita saglit.